Guys, welcome back to my channel. Today, meron tayong konting upgrade na gusto kong i-share sa inyo. Nagpa-schedule tayo kay NextGen Audiocraft na magpakabit ng DSP. Ito yung sinasabi ng iba na dapat nating ilagay para mas gumanda yung sound. Kaya ngayon, nagpa-home service tayo dito sa NextGen Audiocraft para ikabit yung DSP. Okay, nandito tayo ngayon. Meron tayong bisita. Ito, sa Audiocraft, no? Siya yung installer nung kicker speaker ko dati. Sabi niya, meron daw siyang bagong ikakabit dito. Kaya tingnan natin. Ano ba ito, Archie? Paki-explain mo nga. Ano ba yung Ito po kasi marami nag-aantay nito eh. Yung mga speakers na nilagay natin para dun sa mga nalagyan natin, actually yung pinaka full potential nun, nasa 60% pa lang yun eh. Okay. Okay. So ngayon meron tayong plug and play Okay. na DSP and amplifier. Okay. So yung amplifier natin, by the word, it amplifies the sounds, Mhm. right? So kung yung dati nagvo-volume ka ng mga 30%, 30, Mhm. ngayon siguro mga volume mo na lang, mga 15 na lang eh, So, para to achieve that kind of volume. So, counting pihit mo lang, malakas na yung sound. Malakas na siya. Malakas na yung sound. So pero yun, okay yun, given yun. Okay. Pero ang pinakamagandang feature nito, Okay. meron tayong DSP. Ano ba yung DSP? Digital Sound Processor. Okay. So ano bang nagagawa ng digital sound processor? Mhm. No? So meron siyang 40 band Okay. na adjustment para sa sound natin. Naalala nyo noong araw, manual 40 na inaangat-angat natin para siyang equalizer. Equalizer na parang Ah. gano'n. Ngayon, itong product natin na to, auto equalizer na siya. So pag na-detect niyang rock siya, so kusa niya niyang i-detect 'yon. So automatic So na kusa siya niyang na-adjust. i-tune 'yon, yung mga timing nun, lahat 'yon i-tune niya. Okay. No? Aside from that, yung may tinatawag na staging. So yung mga mostly, yung mga clarity nasa harap, ang gagawin niya, ilalagay niya yung bass sa likod. Hindi kagaya noon, sabay-sabay. May clarity, may bass, parang halo-halo na sila dun sa setup natin ngayon, no? Oo. Pero yung ilalagay natin, yun yung mahihiwalay yung mga sounds natin. Okay. May tanong ako, Archie, Apo. wala bang splicing yan? Kasi Again, no, wala. Meron tayo kasi na mga cable Oo. para talaga dito. Okay. So wala talaga siyang splicing. Para Yun. talaga siya sa Ford Everest, Ford Raptor, Ford Ranger, Okay. even F-150. Okay. So meron talagang para dito. Okay. Ito yung maliit lang natin Ganyan tong pala yung amplifier, itsura niya, no? pero meron na siyang DSP. 40 bands yung DSP na. Okay. So, paano ikinakabit naman yan? So ito, from the head unit, no? Lahat ng papunta sa speaker, dadaan muna dito. Okay. So pagdaan niya dito na magkakaroon ng magic. So, kailangan ikabit mo yung 4 na speaker. Saka yung Lahat ng mga speakers speaker- natin. So speakers papasok natin. dito. From the head unit, lahat ng, supposedly dapat from the head unit, Oo. lalabas siya papunta sa mga speakers, di ba? Okay. Okay. Ito, parang dadaan muna siya dito as filterization, as dun na magkakaroon ng magic. Doon niya na ibabalance, yung mga timing, yung Okay. mga delay, Okay. at saka yung pag-distribute dun sa mga speakers na. Maliit lang pala yan, ano? Oo, maliit lang to, Small pero item. powerful to. Napaka-powerful nito. Okay. Okay. So, ang itsura niya, ganyan lang pala. Maliit lang, Parang 2 by 5 inches. So 6 parang inches 5 by so maliit lang siya. Maliit Pero lang. very powerful to. Yung mo, 3 to 4 times ang volume na maibibigay sa'yo. Okay. So kung 100 amps ka, ang pinaka-maximum niya 400 amps. Okay. Something like that. Ito yung pinaka parang may setting siya dito. So yung pinaka-una niya may time delay dito, no? May mga sineset yan dito eh. May time delay, may kicker equalizer, may bump by amp mode, kung dalawa yung amplifier mo.
So, nandyan siya lahat, no? So, yan ang iseset natin Yan, mamaya. isiset natin mamaya. Tapos mamaya, paano mo masiset yan? Siyempre, dapat meron kang maririnig dapat ni equalizer yung mga speakers natin. So, dito natin ipapasok yung mic mamaya Okay. para magpi-play tayo ng sound para ma-tune niya yung mga speakers natin. So, after that, hindi lang basta first tune yun, no? So, mag-tune ka na mag-tune hanggang sa makuha mo yung gustong Yung reference mo. reference. Kung pwede ka ring mag-staging doon. So, dapat yung mag-tune marunong. Okay. So, mamaya, Okay. so, ito na yung plug and play natin, no? Oo. Pero ito mamaya, gagamitin natin ito para doon sa tuning. Tuning. Sa tuning. Andito yung para sa tuning. Yan. Okay. Ano yan? So, Parang cable na ano? So, ito mamaya, gagamitin natin. Ito yung parang pinaka-mic niya. Okay. So, ito ikakabit natin dito sa ating DSP Oo. para ito yung means ng pag-tune natin dito. Okay. So, tinatanggal nila yung mga door panels. Bakit tinatanggal? Kasi nandun yung dating speaker, di ba? Para yung mga wirings nung papunta doon, Oo. maikakabit natin doon sa DSP. Sa DSP. So, marami palang wires yan. Pero, connected din yan dun sa, anong tawag dito sa likod? Yung Bass. base. Sa subwoofer natin. Sa subwoofer. So, connected din. Automatic pala niya. So, sinasabi mo kanina, RC, meron dalawang option. Either, So, sa- there are two options, no? oo. Either na magko-connect tayo dun sa may head unit mismo, Oo. doon natin ilalagay or i-connect directly yung ating DSP. Oo. And then there's another option na hindi na tayo dadaan ng head unit. Oo. So, ang mangyayari ngayon, sa 4 doors natin padadaanin. Okay. So, instead na from the head unit, supposedly, diretso na adjust speaker natin. Oo. So, ang mangyayari ngayon, dadaan pa rin siya doon sa ating DSP, pero parang long cut siya. No? Mas malayo yung dadaanan niya compare doon sa malapit lang sa head unit. So, there's two options. Ayun. Still, plug and play pa rin po lahat yan. Pero yung location ng unit sa ilalim ng upuan? Po, sa may passenger seat. Okay. Okay. Passenger, doon siya ilalagay. Okay. So ito, tinanggal yung mga panels para may kabit yung mga wiring. So dito muna nila kinalalagay sa ibabaw. So ito yung ating subwoofer. So may kinakalas sila dito. Kasi dito rin nila ikakabit yung DSP. Dito ko na lang siya ipalalagay sa likod, dito sa baba dito. Oo. Kasi pwede rin pala siyang ikabit dito sa ilalim ng upuan dito sa passenger seat. Excuse. Pero mas maganda na dito sa likod para hindi siya nasisipa. Ito, dito. Mag-aano ka dyan, magbabagay. So ito, naglalagay na sila ng wiring dito sa door panel. Meron na kasi tayo dating nakakabit na speaker ng kicker. So Upgrade na lang. lalagay na lang natin itong DSP. So parang added feature ito, Yes, sir. Opo. And added gastos pala to, Hindi naman, sir. Oo. Added investment. Added investment. Yun. Okay. So normally, ganun katagal ang pagkabit niya? Mga 2 to 3 hours po. 2 to 3 hours. Opo. Kasi may tuning pa po. Oo. Tapos, lahat ng speakers natin, i-calibrate pa po natin. Pero 3 tao nang gumagawa, di ba? Opo, para mas mabilis. Mas mabilis. Yun talaga yung team namin. Actually, dalawa lang po sila. Okay. Yung isang tao natin is the team lead. Okay. Opo. So sila from kicker talaga? Opo, ayan. From okay. kicker team talaga yan. Okay. Okay. So sila yung expert sa product mo? Opo. Kasi nga, authorized dealer tayo ng kicker. So, meron talaga tayong para sa mga kagaya niyan, medyo complicated na trabaho. Sila po talaga yung mga tao ko dito. Okay. So, ito yung sa wiring natin, para walang splicing, no? So, ito,
kung mapapansin mo, plug and play siya. So, Okay. ito yung sa head unit. Okay. Ito yung out supposedly before, Oo. no? Ang mangyayari dati, kung mapapansin mo, Diyan ka mag-i-splice. dito ka hindi, actually walang splicing, no? Kasi halimbawa kagaya itong signal na to, kung mapapansin mo, front signal to amplifier, Okay. no? Ito naman signal from the amplifier. Okay. Okay, from the amplifier. So, ang mangyayari ngayon nito, before, so from the head unit, diretso kagad siya sa mga speakers natin. From the head unit, diretso sa speakers natin. Ngayon, ang nangyari ngayon, ini-redirect natin siya papunta sa amplifier. Okay. I-redirect natin siya papunta sa... So ito, nakakabit ito doon naman sa amplifier natin. So yung amplifier natin or yung ating DSP na tinatawag natin, ang kalalabasan naman yun dito. Lalabas siya, yung out niya. Yung out niya na yun, naka 40 band na yun, naka-tuning na siya, may delay na siya, may timing na siya and everything. No, papasok na siya ulit dito. Okay. So pagpasok niya dyan, ia-out na ngayon siya sa mga speakers. So talaga, kung mapapansin mo, plug and play siya. Ni-redirect mo lang siya doon sa DSP natin. Tama, no? tama. So wala tayong ginalaw or kinat or something like that. Okay. So this is just for the front speakers. Meron tayo sa rear speakers, tweeters, subwoofers. So meron tayo nun. May mga ganyan na, no? Okay. So there's two kinds of options, no? Isang options natin is from the head unit, tapos mag-out tayo dito. So, hindi na natin bubuksan yung 4 na panel. Okay. But since yung unit natin, meron na siyang plug and play sa lahat ng speakers. May socket na siya. So, ang ginawa natin, from the left side or left front, diretso kagad siya dun sa, pasok siya ng DSP, out siya. Ito naman yung out niya. Out siya ng papunta sa speakers. So kasi ang kagandahan nun sa atin, hindi na natin kailangan baklasin yung buong panel. Kasi meron na tayong abang na plug and play sa lahat ng speakers natin sa mga doors. So yun yung option 2. Okay. Yung option 1, ayaw mo ipagalaw lahat, stuck lang yung speaker mo, pwede ka pa rin mag DSP. Okay. Yan. So, dito, as you can see, walang nagbago kasi nga plug and play pa rin siya. Yung wire natin na nandito, dun lang tayo nag-connect ng para sa DSP natin or digital signal processor natin. So, kung mapapansin mo, wala talagang nagbago dito. Kung ano yung huli natin in-install, yun pa rin yun. So, saan kakabit ngayon dyan? Nakakabit na yan, sir. Dito? Opo, nakakabit na po dito. Kasi yung loob nito, papunta dito sa speaker, meron po tayong plug and play doon. Okay. Sa loob na nakaabang na po yun para sa DSP natin. So, kung mapapansin mo, wala siyang what do you call that? Wala siyang pinutol or wala siyang yan. So, ganun pa rin. Ito galing to sa original natin na Ford socket. Nandito yung plug and play natin na para sa DSP nandito. So, kinonek lang namin sa loob. Tapos, ito na ulit yung galing dun sa original natin na Ford wire. Wala tayong ginunting or ni-splice or something. Connect lang natin ulit. Okay. So, that's it. So, wala tayo. Malinis po yan. No? Na papunta na yung nandito sa isa, papunta na po siya sa digital signal processor natin. Okay. So, the same pa rin dun sa dati natin, no? Ito yung mga para sa doors natin, di ba? So, wala pa rin tayong ginalaw dito, no? Kagaya nung sa harapan, plug and play pa rin siya. So, wala tayong ginalaw. As is siya. Hindi siya nagbago. Kasi yung harness natin na nandito is intended for DSP na already. So, nakaabang na siya. Ganun na kasi. So, ito yung ating setup. Ito yung DSP dito sa ilalim natin nilagay, ano? Yan. Para mas maganda nasa likod. Yan siya.
Meron dyan yung pinaka parang volume ng front tsaka ng Yung rear. volume ng processor, dun din, dito rin. Din, oo. So dito banda siya. May Okay. makikita ka dyan. Yung ditong parang volume control is Oo. for the dito banda, yan banda. Merong front dyan. Dun sa kabila, rear. So yun lang yung i-volume mo. Para sa Pinipitan. amplified. Sa ngayon, ang nakaset natin, ang amplification na 9 only. Pero 1 to 15 yan eh. Okay. So sa kabila, ganun din. 10 lang, mas malakas ng konti yung likodan para mas maganda. Okay. So, pwede mong Pwede i-balance mo naman i-balance yan. Depende sa listening preference mo. Yes. No? Okay. Pwede. Yun Pwede mo ring lakasan pa ng konti. Nasa sa'yo yan. Pero madali lang dukutin dito. Madali na, naaangat naman yan eh. Iangat mo nga, sir. Oo. Pakita mo nga na naaangat natin. Yan. So, mayroon naman siyang board sa ilalim. So, naiaangat mo naman siya. Okay. Yan, okay. Yan, dyan. At least dyan, hindi na siya magagalaw. Okay. Na to. Nakaset na yung sub natin. So, ngayon, meron nakaset tayo sa 50-50 dito. Oo. Tapos, naka 80% dito. So, ito pwede mo ring iset dito kung gusto mong 180 yung buga ng sound. Or gusto mo parang nakafocus lang. Tapos ito naman, pwedeng high tsaka low. Kasi since dito tayo kumuha sa may source natin is high, so ilalagay mo lang siya sa high. Oo. Ganun lang. Okay. Good. Ayan. So, again, everything, kung mapapansin mo, malinis. Wala talagang mga wirings. Tsaka plug and play siya. Yun yung pinaka-importante. We value our warranty. Okay. Para dun sa mga bagong kabibili lang ng mga vehicles nila, wala silang pangamba kasi plug and play tayo. Hindi tayo mawawarranty, boy. Okay. Yun yung importante. Yung wala kang splicing, ano? Yes. Oo. Okay. Okay. Okay, try natin yung sound, i-pair natin yung ating cellphone. Pero snippets lang para hindi tayo makopyright ni YouTube. After ng tuning, i-test natin. Pagpasensyahan nyo na kasi yung mga music na maganda may copyright. Humanap na lang tayo ng alternative music just to check. So yan, napakinggan nyo na yung output ngayon nung may nakalagay na DSP. In my assessment, ang laki talaga ng improvement niya. Parang nag-triple yung lakas niya at mas buo yung tunog. Mas maganda talaga siya kung pakikinggan mo yung mga popular songs. Pero hindi natin magawa yon kasi baka ma-copyright tayo ni YouTube. Anyway, maganda ang kinalabasan. Highly recommended ko tong Next Gen Audiocraft. So, ilalagay ko yung contact number nila dito sa description below para makontak nyo din kung interested kayo. Marami silang different packages na pwede mong pamilian. Depende sa budget nyo. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time,
See you again in my next vlog. Bye!